Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, may malaking kalamangan ang Russia sa bilang ng mga eroplano kumpara sa Ukraine sa himpapawid. Ang hukbo ni Pangulong Vladimir Putin ay may mas maraming bilang sa iba't ibang uri ng mga eroplanong militar, kabilang na ang maraming mas bago at mas advanced na mga eroplano. Yun ang nagbigay ng kalamangan sa kanila sa himpapawid, lalo na sa frontline. Halos buong 2025. Nagbagsak ang mga Su-34 ng Rusya ng libu-libong FAB glide bomb, habang kakaunti lang ang land-based air defense ng Ukraine laban dito. Ngayon, maaring magbago ang lahat dahil sa isang liham. Narito kung paano maaring magkaroon ng malaking epekto sa buong takbo ng digmaan ang isang kasunduang malapit ng mapirmahan sa pagitan ng Ukraine at Sweden. Ngayon, hindi ito ordinaryong liham. Isa itong liham ng layunin na nilagdaan noong Oktubre 22, 2025 sa pagitan ng Sweden at Ukraine. Dito makakatanggap ang Ukraine ng humigit kumulang 100 hanggang 150 Gripen E-series na mga fighter jet. Isang makinarya na handang gamitin ng husto ang kakaibang kalupaan ng Ukraine. Sabi ni punong ministro ng Sweden Ulf Kristersson, magbibigay sila sa Ukraine ng malakas na puwersa sa himpapawid. Matalinong desisyon para sa Ukraine ang pagkuha ng Gripen sa digmaang hindi naging matagumpay para sa mga puwersa ng himpapawid ng magkabilang panig sa mga labanan gaya ng digmaan sa Iraq, Balkans, at mga digmaan ng Israel laban sa Hamas, Hezbollah, at Iran. Mahalaga ang papel ng lakas ng himpapawid. Hindi naging epektibo ang puwersa ng himpapawid ng Ukraine at Russia sa labanan. Isa sa dahilan nito ay kulang sa kalidad ang puwersa ng himpapawid kung ikukumpara sa F-300 at 52 Lightnings F-22, Raptors F-18 Super Hornets at Strategic Bomber Fleet ng Estados Unidos. Batay rin ito sa kalidad o kakulangan ng layered air defense systems ng magkabilang panig. Dahil dito, naging maingat ang Ukraine at Russia na magpadala ng mahahalagang aerial assets malapit sa front lines dahil sa mataas na posibilidad na ito ay mapabagsak. Bago magsimula ang digmaan, ang Russia ay may humigit kumulang 900 na ika-4 o mas mataas na henerasyong eroplano. 14 Su-57, 300 at 65 Su-35, pinagsamang Su-27 at Su-30 at 134 Su-34. Pagsapit ng katapusan ng 2,000 at 24 nawalan ang Russia ng hindi bababa sa 100 at 30 fixed-wing aircraft at 146 helicopter, halos 1/4 ng fleet nila. Samantala, ang Air Force na ng Ukraine ay mas matindi pa ang pagkawasak. Bago ang digmaan, mayroon lamang humigit kumulang 120 operational na fighter jet ang Ukraine, na halos lahat ay mga luma ng eroplano mula pa noong panahon ng Soviet tulad ng Mikoyan Gurevich. 20 Fulcrum Su-24 Fencer Su-25 Frogfoot at Su-27 Flanker. Nagawa pang ayusin ng Ukraine ang ilan pang mas matatandang decommissioned na jet at isinama sa labanan. Pagsapit ng katapusan ng 2,000 at 24 kumpirmadong nawala ang hindi bababa sa 100 eroplanong Ukrainian, kabilang ang 89 fighter aircraft. Ibig sabihin, baka 1 o 2 dosenang orihinal na fighter ng Ukraine na nagangbanoksoy na lang ang gumagana. Sa teorya, ang industriya ng fighter jet ng Russia na nakakagawa ng 20-49 jet bawat taon ay dapat kayang punan ang kanilang pagkalugi, lalo na sa mga nawala nilang Su-30, 35 at 34 fighters sa kabila ng kanilang kasipagan at pagiging malikhain. Wala talagang ganoong kapasidad sa aeronautika ang Ukraine. Ang anunsyo noong 2024 na tatanggap ang Ukraine ng United States F-16 at French Mirage 2,000 F-fighter jets ay nagbigay pag-asa na magkakaroon ng makabuluhang pag-unlad ang Air Force ng Ukraine para makipagsabayan sa himpapawid. Gayunpaman, kahit na walang eksaktong bilang, iilan pa lamang sa mga eroplanong ito ang naipadala hanggang ngayon. Kahit matapos ang lahat ng padala, mas maliit pa rin ang fleet ng Ukraine kaysa sa Russia ng malaking agwat. Noong Nobyembre 2025, natanggap na ng Ukraine ang mahigit 7 F-16 at 3 rito ay nawala na,
Kabuuang 85 F-16 ang ipinangakong ipadadala sa Ukraine. Karamihan galing Netherlands, Denmark, Belgium at Norway. Humigit kumulang 20 Mirage, 2,000 F ang ipinangako ng Pransya. At pinaniniwala ang naipadala na ang unang 3 sa pagdating ng lahat ng eroplano. Lalakas ang kakayahan ng Ukraine sa pagkontrol ng himpapawid. Sa ngayon, hindi pa ito ginagamit sa frontline o direktang laban sa Russian fighter. Hindi talaga sapat ang bilang nila. Kadalasan, ginagamit sila bilang panlaban sa ere sa likod. Tumutulong pabagsakin ang mga Russian missile at Gerin drone na gabi-gabing nagpapahirap sa Ukraine, mga lungsod at infrastruktura ng sibilyan. Malaking bahagi ng problema ng Ukraine sa pagpapagana ng natitira nitong Air Force ay ang pagiging vulnerable ng mga pangunahing base ng ere nito. Mayroon ang Ukraine ng hindi bababa sa 20 airbase, kabilang na ang mga matatagpuan sa Artsys, Chernihiv, Chortkiv, Lutsk, Melisopol, Mirhorod, Nizhyn, Oktirka, Ovruch, Ozerny, Priluki, Starkonsyonty-Niv, Styry at Vilka Krucha, pati na rin ang Dnipro at Kiev-Zuliani International Airports. Gayunpaman, karamihan sa airbase ng Ukraine ay minana mula sa Soviet Union, gaya ng Air Force nito. Kaya, kahit na karamihan sa mga ito ay malaki na ang namodernisa mula nang maging malaya noong 1991, alam ng mga Ruso ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito at ang kanilang mga kahinaan. Dahil dito, madalas tamaan ng Russia ng misil at drone ang mga base na ito, kaya hindi ligtas paradahan ng military aircraft. Ikinalat ng mga Ukrainyano ang kanilang mga fighters sa iba't ibang airfield. Madalas maliit at di pinakamainam ang kondisyon. Issue ito lalo na sa F-16 at Mirage 200F ng Ukraine na kailangan ng mas maingat na paghawak at mas mahahabang runway kaysa sa mas matitibay na eroplanong Soviet. Ang F-16 ay kailangan ng malinis at maayos na runway dahil sa malaking engine intake at magaan na landing gear. Ngunit dahil sa disenyo, madali silang masira ng foreign object debris o mga dayuhang bagay. Wala silang anti-foreign object debris system at ang malalaking bukas na intake sa ilalim ng fuselage ay madaling sumisipsip ng dumi at bato. Nagpapalipad ng F-16 ang mga brigada ng Ukraine mula sa iba't ibang airstrip ng may matinding pag-iingat. Kasama na rito ang tulong ng mga espesyal na binuong mobile unit na may dalang lahat ng support equipment na kailangan para makapagpalipad at makapaglapag ng maselang F-16 sa isang maruming runway. Ang pangamba ay kapag in-upgrade ng Ukraine na ang airfield para magamit ng F-16, matutuklasan ito ng Russian satellite at magiging prioridad na target. Ayon kay Justin Bronk, isang air warfare analyst mula sa Royal United Services Institute ng Britanya, kailangan mong ayusin ng mabuti ang mga lumang Soviet runway ng Ukraine para magamit ng F-16 nang hindi mataas ang panganib na masira ang mga makina dahil sa dayuhang bagay. Kaya kailangan mong mag-resurface ng mga runway at posibleng mag-extend pa ng mga ito. Madaling makita ito ng mga satellite ng Rusya at ng mga impormante ng Moscow sa lupa. Ang F-16 ay kailangan ng mas mahabang runway, 1,600 at 52,600. Talampakan depende sa bigat, kaya nababawasan ang mga paliparang puwede nitong lapagan. Ang Mirage 2,000 ay kailangan ng hindi bababa sa 1,650 talampakang take-off distance sa sea level kapag may 2 infrared na missile, kaya hindi angkop ang maraming paliparan ng Ukraine. Gayunpaman, kaya nitong mag-operate mula sa mas simple at mas maiikling runway kumpara sa F-16, kaya mas angkop ito para sa magagaspang o hindi gaanong handang mga paliparan ng Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit matalinong desisyon ang pagpili ng Swedish Gripen E-Series fighter para sa muling pagtatayo ng Air Force ng Ukraine. May isa pang dahilan kung bakit matalinong piliin ang Gripen bilang pangmatagalang partner sa militar na abyasyon, habang lalong nagpapahiwatig ang United States ng pag-atras nito sa direktang suportang militar para sa Ukraine, na ipasa na talaga ang tungkuling iyon sa Europa. Nangako ang mga kasaping Europeo ng NATO na itataas nila ang kanilang gastusin sa depensa mula sa kasalukuyang antas na mga 2% ng gross domestic product tungo sa 5% ng gross domestic product pagsapit ng 2035. Kasabay ng pangakong iyon,
ipinahiwatig ng mga bansang Europeo na balak nilang gamitin ang pagkakataong ito upang palawakin ang sarili nilang mga industriya ng depensa sa halip na umasa ng labis sa mga armas na galing sa United States, gaya ng ginawa nila nitong mga nakaraang dekada. Makatuwiran para sa Ukraine na maghangad ng pangmatagalang ugnayan sa depensa ng mga bansang sumusuporta rito. Ang pangunahing dahilan kung bakit bagay ang Gripen ay dahil dinisenyo ito para sa maiikli at magagaspang na paliparan. At para labanan ang estilo ng digmaan ng Soviet at Russia, dinisenyo ng Sweden ang jet noong 1980 at 80s para makaligtas sa Soviet na pag-atake sa mga base ng himpapawid. Ang mga eroplano ay ginawa upang mag-operate mula sa mga kalsadang bahagi ng highway na nakakalat sa buong bansa. Sa halip na sa malalaking at perpektong inaalaga ang mga base ng himpapawid, tiyak na magiging pangunahing target ang mga iyon sa panahon ng pag-atake ng Russia, gaya ng nangyari sa Ukraine. Mayroon ding katulad na dahilan sa disenyo ng Soviet Mikoyan Gurevich, 29 ng Ukraine, na ginawa rin upang magamit sa mas maiikli at mas magaspang na mga paliparan. Kung kailangan, ang MiG-29 ay runway na 2,000 talampakan lang kahit puno ang karga. Kapag lumapag ito gamit ang matibay na landing gear, sumasara ang mga pinto ng malalaking air intake at bumubukas ang mga gate sa ibabaw ng intake. Pinipigilan ng sistemang ito ang foreign object debris tulad ng mga bato na makasira sa makina ng jet kapag ito ay ginagamit sa maruming airstrip o kalsada. Karaniwan, may anti-foreign object debris systems ang Su-24 bomber Su-25 attack jet at Su-27 interceptor ng Ukraine. Ang Gripen ay kailangan lang ng runway na mga 1,650 talampakan kasing haba ng Mirage dahil sa mga canard nitong nagsisilbing preno. Wala itong anti-foreign object debris na mga pinto tulad ng sa Mikoyan Gurevich, pero ipinagmamalaki nito ang matataas na landing gear na tumutulong para mailayo ito sa mga debris at iba pang foreign object debris. Ginagawa nitong perpekto ang Gripen para sa kalat-kalat at lubhang mobile na sistema ng airbase na napilitan ang Ukraine na gamitin upang mapanatili ang kanilang air force sa laban. Ang pamamaraan ng Sweden ay mula sa BA Sud. Siyam-napo system, isang network ng highway strip, tagong imbakan ng gasolina, at minimal na infrastruktura na dinisenyo para magpatuloy kahit salakayin ng Soviet bomber ang mga airbase. Ayon sa mga tagaplano ng Sweden, ang mga mekaniko ay nagtatrabaho mula sa mga truck, habang ang mga Gripen ay nagte-take off sa 1,650 paa na bahagi ng kalsada sa pagitan ng pagre-refuel. Bagaman hindi nangyari ang labanan noong Cold War na kanilang inihanda, maaring magkatotoo na ito sa Ukraine. Siyempre, marami pang dahilan para irekomenda ang matibay na fighter na ito bukod sa pagiging angkop para sa digmaan sa Ukraine. Ang JAZ-39 Gripen E, gamit ang buong pangalan nito, ay ikinoklasipika bilang isang 4 fighter generation na mas stealth at mas protektado. Ito ay single-seat, multi-role fighter aircraft na dinisenyo para sa air-to-air, air-to-ground, at reconnaissance missions na may flexible operation, mabilis na turnaround, at mababang gastos sa operasyon. Akmang-akma ang lahat ng kakayahang ito sa pangangailangan ng Ukraine. Pinapagana ito ng isang General Electric F414 General Electric 39 turbofan engine na nagbibigay ng tinatayang 78 kilonewtons na thrust na nagpapahintulot ng mataas na thrust-to-weight ratio at super cruise capability. Ibig sabihin, lumilipad ito ng lampas Mach 1, 700 at 75 mph nang walang afterburners at umaabot ng Mach 2, 1,500 at 35 mph sa mataas na altitude. Sa laki naman, ang Gripen E ay may habang halos 50 talampakan at may pakpak na 200 at 82 talampakan ng lapad na may pinakamataas na take-off weight na 36,300 at 75 pababa. Mayroon itong combat radius na humigit kumulang 930 milya dahil sa mas malaking internal fuel capacity na nagawa dahil inilagay ang landing gear sa mga pakpak. Ang ferry range nito ay umaabot ng 2,400 at 85 milya
gamit ang external fuel tanks. Kung ikukumpara sa F-16 at Mirage 2000F, pinaniniwalaan ding mas madali at mas mabilis i-maintain ang Gripen. Tungkol naman sa firepower, ang Gripen E ay may 10 external hardpoints na nagbibigay daan sa weapons payload na hanggang 15,800 libra. Kasama na rito ang mga advanced na air-to-air at air-to-ground munitions, kabilang ang Meteor Beyond Visual Range Missile na kayang maglakbay sa bilis na Mach 4 o 3,069 na milya bawat oras. At may abot na 186 na milya, pati ang Air Intercept Missile, 120 AMRAM at Air Intercept Missile, siyam Sidewinder missiles na gamit din ng Ukraine sa F-16 nila. Kayang dalhin ng Gripen ang IRRIST Short Range Infrared Homing Missile na may bilis na Mach 3 o 2,300 milya bawat oras at abot na hanggang 25 milya, at ang 27M Mauser BK, 27 revolver cannon. Sinusuportahan din nito ang air-to-ground missile, 65 Maverick RBS, 15 anti-ship missile at mga guided bomb tulad ng guided bomb unit, 12 at guided bomb unit, 39. Ang pagkakaiba-iba ng Gripen ang dahilan kaya ito angkop sa layunin ng Ukraine, dahil kaya nitong magsagawa ng air defense, pag-atake sa lupa at long-range strike missions. Ang kakayahan nitong maghulog ng guided bomb ay makakatulong para mapantay ang laban. Tungkol sa malawakang paggamit ng Russia ng mga THAAD glide bomb sa front line, kasama sa avionics ng Gripen ang Leonardo Raven ES-5 ISA radar na nagbibigay ng malawak na saklaw at kakayahang mag-track ng maraming target, at ang Skyward G infrared search and track system para sa passive detection ng mga stealth o hindi naglalabas ng signal ng mga target. Para mapabuti ang situational awareness ng piloto, may cockpit panoramic at helmet-mounted display na nagpapabilis ng pagsasama ng datos mula sa iba't ibang sensors. Ang eroplano ay may kasamang Tactical Information Data Link System, para sa real-time na pagbabahagi ng impormasyon sa mga kaalyadong unit at command networks. Kasama rito ang isang advanced na electronic warfare suite gaya ng Arexis system, at sinusuportahan nito ang secure na komunikasyon sa pamamagitan ng Link 16 at satellite systems. Isa pang napakaakit-akit na tampok ng Gripen E mula sa pananaw ng mga Ukranyano ay ang mababang operational cost nito, na tinatayang nasa $5,000 at 800 hanggang $8,000 at 500 kada oras ng paglipad. Ginagawa nitong isa ito sa pinakamatipid na modernong fighter jet sa kasalukuyan. Ang MiG-29 ng Ukranya ay may operational cost na nasa $6,000 at $500 kada oras ng paglipad. Mahirap para sa Ukranya makakuha ng piyesa para mapanatili ang mga ito. Mababa rin ang operational cost ng Mirage 2000F, nasa $2,700 hanggang $8,200 kada oras ng lipad. Depende sa configuration at kung kasama ang gasolina o maintenance. Tinatayang 27,000 kada oras ang gastos sa F-16, habang 33,000 hanggang 42,000 naman sa F-35. Lightning, ikalawa, ipinapakita nito ang seryosong pagsisikap para mapanatili ang advanced stealth technology at komplikadong sistema nito. Kaya kahit na mas matipid sa operasyon ang Gripen E ay mas mahal pa rin ng malaki kumpara sa ibang eroplano sa fleet ng Ukraine. Ang Mirage 2000F ng Ukraine ay nagkakahalaga ng $23 milyon bawat isa, habang ang MiG-29 ay nasa $40 milyon bawat isa. Ang bawat modernong F-16 ng Ukraine ay nagkakahalaga ng $64 milyon, pero sa $138 milyon bawat isa, mas mahal talaga ang Gripen E. Sa katunayan, halos kapresyo ito ng ikalimang henerasyong F-35 Lightning ikalawa na nagkakahalaga ng $77 hanggang $112 milyon, depende sa configuration at support package. Totoo, malaking tanong sa kasunduan ng Ukrainian Gripen ay paano popondohan ng Ukraine ang mga eroplano, lalo na sa laki ng kasunduan. Nilagdaan ni na Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine at punong Ministro Ulf Kristersson ng Sweden
ang liham ng intensyon sa Linköping, Sweden, kung saan ginagawa ang mga Gripen ng kumpanyang Saab. Ayon kay Christensen, binubuksan ng nilagdaang liham ang posibilidad na mag-supply ng 100 hanggang 150 Gripen E-Series fighter jets sa Ukraine. Kahit makuha ng Ukraine ang pinakamurang presyo ng Gripen na 85 milyon bawat isa, aabot pa rin sa 8.5 bilyon para sa 100 jets at 12.7 bilyon para sa 150 sa ngayon. Mahirap makita kung saan makakakuha ng ganoong kalaking pera ang Ukraine. Estado ng Ukraine. Ang budget deficit ng Ukraine sa 2025 ay inaasahang 200 at 11% ng gross domestic product, bahagyang mas mababa kaysa 100 at 76% noong 2024. Sa draft ng 2026 budget, inaasahan pang bababa ito sa 100 at 84% ng gross domestic product. Sa kabilang banda, kahit na naapektuhan ng walang kapantay na mga parusa mula sa kanluran ng mundo, ang budget deficit ng Rusya sa 2025 ay inaasahang nasa 25% lang ng gross domestic product at bahagyang bababa pa sa humigit kumulang 16% ng gross domestic product sa 2026, lalong pinapalala ng fiscal financing gap ang sitwasyong pinansyal ng Ukraine. Ito ang agwat sa pagitan ng kita at gastusin ng Estado na tinatayang aabot sa dolyar 533 bilyon mula 2025 hanggang 2028. Ang kabuang halaga ay dulot ng mataas na gastusin sa depensa na tinatayang aabot sa dolyar 83 bilyon sa 2025, dagdag pa ang patuloy na malaking gastos para sa social protection at rekonstruksyon. Lumalagpas ito sa nakalaang dolyar 844 na bilyon, kaya't malaki pa rin ang kakulangan. Kailangang punan ngayon ng mas maraming dayuhang tulong pinansyal o utang. Maaaring bumagsak ang estado sa unang quarter ng 2026 at ang halagang iyon ay nagiging mas malaking problema para sa Ukraine na makuha. Sa ngayon, umaasa na ang Ukraine sa tulong mula sa ibang bansa para pondohan ang kanilang budget at panlabas na account. Kung walang tulong o pautang mula abroad, hindi kayang bayaran ng Ukraine ang pensyon, sweldo ng gobyerno o karamihan ng gastusin sa depensa. Lalo na ang paggastos ng dolyar, 127 bilyon sa bagong Air Force. Mas mahirap at magastos na ngayon para sa Ukraine bayaran ang utang gamit ang bagong pautang. Bunga ito ng pagbaba ng credit rating ng bansa sa restricted default or restricted default status ayon sa Fitch at selected default or selective default status ayon sa S&P Global, dalawang pangunahing global credit agencies. Bumaba ang ratings matapos suspindihin ng Ukraine ang pagbabayad ng utang at hindi magbayad sa Eurobond at gross domestic product linked warrants sa 2024 at 2025. Mahirap malaman kung sino ang magpapautang ng bilyon sa Ukraine para makabili ng eroplano sa ganitong alanganing kalagayan. Hindi rin malinaw kung saan magmumula ang tulong, sa anyo ng donasyon at hindi utang. Sa mga susunod na panahon, ayon sa The Economist, kakailanganin ng Ukraine ng 300 at 70 bilyon na suporta mula kanluran hanggang 2028 para mapanatili ang kanilang laban kahit walang kasunduan sa Gripen. Lahat ng pangunahing ekonomiya sa Europa na sumusuporta sa Ukraine ay nakararanas ng bumabagal na ekonomiya at lumalaking kakulangan sa budget. Bukod pa rito, hinaharap nila ang tumitinding pagtutol ng mamamayan sa pagpopondo sa Ukraine kaysa sa mga pangunahing gastusin sa bansa. Sa ngayon, ang malinaw na paraan para makalikom ng pondo ay ang kontrobersyal na planong kumpiskahin ang mga ari-arian ng Russia sa Eurozone at ibigay sa Ukraine. Gayunpaman, ilang miyembro ng European Union ang humarang sa hakbang na ito, na kinondena ng Moscow bilang pagnanakaw at nangakong gaganti. Pinakamalaki sa kanila ang Belgium, kung saan matatagpuan ang Euroclear Clearinghouse na may hawak ng karamihan sa nakapirming ari-arian ng Russia. Sabi ng Belgium, ang pagsamsam sa mga pondo ay maglalagay sa kanila sa malaking legal at pinansyal na panganib at nanawagan ito na ang European Union ang dapat managot ng sama-sama para sa anumang maaaring maging bunga nito. Sa ngayon, ang buong European Union ay nagatubili pa, bagamat malamang na magkakaroon din ng kasunduan sa pagitan ng mga miyembro sa tamang panahon. Gayunpaman,
Hindi pa tiyak kung mareresolba agad ang problema sa pondo para mabuhay ang Ukraine ng buo, lalo na kung pag-uusapan ang pagpopondo ng isang bagong fleet ng mga Gripen. Buti na lang, pagdating sa mga Gripen, may oras pa ang Ukraine sa pagpirma ng kasunduan. Nilinaw ni Christensen na hindi ito agarang pagde-deliver, kundi balangkas para sa mas malaking kasunduan sa hinaharap. Totoo. Habang ang mga unang eroplano ay maaaring makita sa aksyon sa lalong madaling panahon pagsapit ng 2,000 at 26 ang kasunduan, ay nagmumungkahi ng unti-unting pag-roll out ng mga delivery sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Sana, sa panahong iyon, tapos na ang digmaan at matatag na ang kalagayang pinansyal ng Ukraine. At ang mga Gripen ay magbibigay ng seguridad sa hinaharap na inaasahan ni Zelensky. Patuloy naming ibabalita ang mga update habang umuusad ang kwento. Kaya siguraduhing mag-subscribe ka sa channel para hindi ka mahuli. Salamat sa panonood.